Gustuhin ko mang magsaya pero parang hindi ko magawa. Magsasaya sana dahil si Martin Romualdez ay magli-leave daw bilang House Speaker ng Kamara de Representante. Nung nakita ko yung post, sabi ko, uwe, di nga. Parang di naman ako naniniwala. Pero nung lumabas na itong balita na to, medyo mas malapit na sa katotohanan. Kasi may isang congressman na nagsalita dito na parang sa kanya galing, no? Pero, yung mga bumbilya sa utak ko, ting ding 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 parang nag-ano sila, nag-turn on lahat sila. Nagliwanag, ting 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 ting. Lumikot ang utak ni Gosep. Ano ba naman yan, Gosep? Kasi isipin nyo ha, may mga nangyari kasi sa mga nakaraang araw, tapos biglang ganito yung mangyayari. Maglilib. Magre-resign to. Ah, Ginagamit lang nila yung leave para mas magaan. Pero pakinggan nyo to. Pakinggan natin to, ha? Ayoko rin tong nangyayari eh. Pakinggan natin. Sa gitna po na issue sa mga flood control project, umalingaw-ngaw ang usaping magpapalit ng liderato ang Kamara. Actually, matagal na yan na umaalingaw-ngaw. Hindi lang dahil sa paglabas ng flood control na yan. Marami na ang mga Pilipino ang gusto nang bumaba si Martin Romualdez sa kabila ng napakataas daw ng survey niya sa RPM. Visit na survey yan. Pero, tignan natin to ha. Tandahanin natin. At ayon po sa ilang sources ng GMA Integrated News ng mga kongresista, May mga sources daw sila na mga kongresista. Sino kaya yon? Magsasalita dito yung isa eh. bukas daw magbibitiw sa pagka-House Speaker si O ba't magbibitiw? Wag. Wag mong sabihin magbibitiw. Magli-leave lang. Ibig sabihin parang impeachment lang. Archive. Pwede pang buhayin. Ito magli-leave, pwede pang bumalik. Anak ng tinapa. Congressman Martin Romualdez. Sinabi din nilang si Isabela Representative Faustino D. III ang magiging bagong House Speaker. Unknown. Bata. Yung papalit. Di ba kayo nagdududa? Ting 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 ting. Mamaya. Yung pagdududa nun yan na yan. Medyo lalagyan natin ng liwanag. Kanina po, mabilis na tinapos ang sesyon. At saksi, Oo nga, 30 minutes lang yata yun eh. si Jonathan Andal. Kalahating oras pa lang ang sesyon kanina Ba, kalahating oras na sesyon. Wow! sa Kamara, tinapos na ito kaagad. Session Parang galit si Madam Chair. Sino yan? Si Adjong? suspended until tomorrow, Pero ba't parang galit pa si Adjong? Tadahan-dahanin. September 17 at 3 p.m. September 17, ayaw nga. Nangyari ito sa gitna ng umuugong na balitang papalitan si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara. So parang itinigil nila yung session kasi may ano na, may balibalita na baka may mag-o-open ng the House Speakership is now open, ganon. Kaya tinapos. Pwede nga. Ayon sa ilang source ng GMA Integrated News, usap-usapan na magli-leave si Romualdez. Maglilib. Ito namang isa. Sabi, bababa? Hindi. Batay sa House rules, sakaling mawala o pansamantalang hindi magawa. Pakinggan nyo to balik natin. Ayon sa ilang source ng GMA Integrated News, usap-usapan na magli-leave si Romualdez. Batay sa House rules, sakaling mawala o pansamantalang hindi magawa ng Speaker ang kanyang trabaho, pipili ang mayorya sa Hop! mga Deputy Speaker. Hop! Kung hindi daw magagampanan ng House Speaker yung kanyang tungkulin, pipili sa mga Deputy Speakers. Tignan nyo. Sino-sino yung mga nandito? JJ Suarez, Garin, Balindong Ortega, Kunghon. Sino to? Singson Mehan. Yung nakatayo kanina. Yan si Puno yung iyagin. Si Faustino Boji D. III. Ito yung sinasabing papalit ni Speaker. Grabe. Bottom-boto. Bakit naman? Isa, si Biron, si Mendoza, at sino ba to?
si Vicente B. Emano. Majority ito, di ba? So, si Speaker majority. So, ang uupo pa rin na speaker, yung magiging acting speaker, kasi maglilib daw, ito si Romualdez, ay sa majority. So, ano to? Anong pakanato? So, parang, teka lang, sila din to eh. Sila din to mga to eh. Di ba? Galamay din ni Martin Romualdez tong mga to eh. So kahit sino pa dyan ang papalit, parang hindi rin umalis si Martin eh. Bakit kanyo yung batang-bata, bakit hindi na lang lagay si Puno? O kaya si JJ Suarez? O kaya si Garin? Bakit yung batang-bata? mamaya, bibigyan ko kayo ng isang senaryo na pag-iisipan ninyo, ha? Ng isa sa kanilang grupo na kukuha ng kapangyarihan at trabaho ng speaker. Sakaling lumagpas ang isang araw na walang napipiling acting speaker, magbubunutan sa kanilang grupo para makapagtalaga ng acting speaker. Ops, paano kaya kung sabi ni yung Faustino, ayokong maging speaker. So magbubunutan sila. So pwedeng si JJ Suarez, pwedeng si Puno, pwede yung Garin, pwede galamay ni Martin Romualdez. Takte naman yan, oo. Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, posibleng bukas ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Siya ba yung source ninyo? Kung siya yung source ninyo na sinasabi niyang posibleng magpalit nga ng House Speaker, maglilib pala. Visit. Medyo may katotohanan dyan. Kasi ako, may tiwala ako dito. Hindi sa tiwala na ito kay Tiangco, ha? Kasi siya, tignan nyo naman, siya yung isa sa lumalaban dyan, nag-expose, pinangalanan, Martin, tsaka si Saldico, ha? Pero ayon kay Tiangco, hindi magtatagumpay ang anumang hakbang para patalsikin si Romualdez nang walang basbas mula sa Pangulo. So malaki yung paniwala niya. Kaya tama si Vice President Sara Duterte. Di ba sabi niya? May panawagan siya na pagkatapos ng budget hearing, sabi niya, hindi kasi, kung talagang gustong palitan yung si Romualdez na yan, nasa Pangulo naman yan eh. Siya naman yung pumipili eh. Siya naman yung parang nag-a-appoint eh, di ba? So, may katotohanan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, ganoon. Pinakinggan mo si Vice President Sara Duterte, Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Hinihingan namin ng pahayag si Romualdez at ang Malacanang. Kahapon nakipagpulong si Romualdez sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Kamara. Bakit parang nagmamadaling nag-meeting pa? Bakit? Meron pang last minute na mga plano, ganon? Bakit ganon? Para pag-usapan ang mga seryosong usapin at hamon sa Kamara. Anyway, pag-isipan nyo lang to, no? Sa dinami-dami ng mga congressman na nagsasabi na bumaba ka na, Martin Romualdez. Sa dinami-dami ng mga Pilipinong sumisigaw na si Martin Romualdez ang problema at kailangan na niyang umalis dyan sa upuan niya bilang speaker. Nung lumabas itong Kiko Barsaga, siya yung nagpalutang na siya yung parang utak ng pagpapatalsik kay Speaker Romualdez. Meron pa siyang linyang, aagawin ko ang House Speakership kay Martin Romualdez. Although, love na love ko yan si Kiko Barsaga, kasi dahil sa pusa, mahilig sa pusa. Mahilig ako sa pusa, guys. Ngayon, bakit ang isang Kiko Barsaga lang yung parang nag-ingay at biglang pinakinggan ni Martin Romualdez? Isang bagito. Hindi kaya mga ka-clear, planado lahat ng ito na
isipin ninyo, si Kiko Barsaga, nag-resign sa kanyang partido, NUP. Di ba? Sino yung maingay sa NUP na kesyo kakasuhan ng ethics complaint itong si Barsaga? Si Congressman Puno. Si Congressman Puno ay nasa majority. Deputy Speaker din. Nakukuha nyo yung gusto kong ipa-imagine sa inyo, guys. Hindi kaya plinano to ni Martin na dapat merong isang congressman sa inyo ang mag-ingay na gusto na akong patalsikin. Palutangin ninyo ng palutangin yung idea na patatalsikin nyo ako. And then, doon lamang siya bababa. O, magli-leave of absence daw. Hindi dahil sa pressure sa flood control. Hindi dahil sa pressure sa korupsyon. Hindi dahil sumisigaw ang sambayan ng Pilipino na Martin, bumaba ka na. Hindi. Parang yung idea na pinalutang nila ay meron kasing congressman na active na kumakausap na doon sa mga congressman. Kasi tingnan nyo yung may interview si Kiko Barsaga. Sabi niya, tinatanong sa kanya kung may bilang na ba siya. Meron na. May napapirma na pa po kayo? Wala pa dahil hindi naman ako nangangalap ng pirma. Kinakausap lang daw niya isa-isa. Kasi kung seryoso ka talaga na mag-os niyan, na magpatalsik kay House Speaker, ang unang gagawin mo, magpapapirma ka for the commitment. Kaya ng ginawa nila kay Chis Escudero. Pero sabi ni Barsaga, hindi kasi kami katulad ng Senate na pumipirma-pirma. Hindi Hindi ganun. Dapat may pirma. Kumakalap ka ng mga pirma. Hindi yung puro laway lang. Ako dudang-duda talaga. Kasi nung nagsimulang umingay itong si Kiko Barsaga, yun na yung nag-trigger na palutangin na talagang parang merong pagbubuyo. Merong namumuong kudeta. I don't know. I mean, I cannot explain. Hindi ko ma-explain talaga. Kayo na bahalang umintindi. Okay? Pero duda ako dito sa mga nangyayari. At saka, sabi ko, wag muna tayong magsaya. Kasi nga, yung mga papalit na potensyal na papalit kay Martin Romualdez ay mga galamay niya.